Magandang umaga po. Pakibati ang iyong katabi ng isang magandang umaga. Tayo ay nagpapatuloy sa ating serye tungkol sa mga marka ng tunay na mga mananampalataya. Bakit ba natin kailangang pag-aralan ang mga paksang ito? Tanong niyo ba sa isip niyo yan? Hindi lamang po para magkaroon tayo ng kaalaman. Hindi rin para husgahan natin ang iba. Bagaman pwede nating magamit ang mga kaalamang ito para tukuyin kung sino-sino yung mga taong dapat nating tutukan sa pagdidisipulo. Sino yung mga taong tunay na may paggawa ang Diyos. Ngunit higit sa lahat po, pinag-aaralan natin ang mga bagay na ito para suriin ang ating mga sarili. Bakit daw natin pinag-aaralan ang mga paksang ito tungkol sa mga marka ng tunay na mga mananampalataya? Para suriin ang ating sarili. Ang sabi ni Pablo, makibukas kayo sa Korinto, ikalawang Korinto, chapter 13, verse 5. Babasahin ko sa MBB. Nandun na po kayo? Tiyakin ninyong mabuti kung kayo'y namumuhay ayon sa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ninyo nadaramang sumasa inyo si Kristo Jesus? Maliban na lang kung kayo'y mga itinakwil. Sa Good News Bible ay ganito ang pagkasalin. Put yourselves to the test and judge yourselves to find out whether you are living in faith. Surely you know that Christ Jesus is in you unless you have completely failed. Ano daw? Ilagay daw natin sa ating sarili sa test. I-test daw natin ang ating mga sarili at husgahan natin ang ating mga sarili. Ibig sabihin, ariin natin katungkulan sa ating sarili na suriin o subukin ang ating sarili, kung tayo ba ay namumuhay ayon sa pananampalataya kay Kristo. Dahil madali lang sabihin na tayo mga mananampalataya kay Kristo, ngunit gaano yun katotoo? At ang sabi ni Pablo, tiyakin nating mabuti na tayo nga ay namumuhay ayon sa pananampalatayang inaangkin natin. Sino daw ang mag-suri sa atin at mag-test sa atin? Ating sarili. Tayo ang mag-i-evaluate sa ating sarili. Namubuhay ba tayo ayon sa halimbawang ipinamuhay ni Jesus? Nadarama daw ba nating sumasa atin at nananahan sa atin si Jesus? Kasi kung nananahan sa atin si Jesus, madarama natin yun. At makikita yun. Ngunit kung tayo pa din ang nagkokontrol ng ating buhay, kung hindi natin nararanasan ang kapangyarihan ni Kristo laban sa kasalanan, kung ganun pa din tayo sa dati, kung ang sarili pa din kalooban natin ang ating sinusunod, kung walang pagtatagumpay laban sa kasalanan, abay mag-isip-isip tayo. Maaaring kabilang pa tayo sa mga taong itinakwil. Sino ang mga taong itinakwil? Sila yung mga taong hindi tunay na pinananahanan ni Kristo. Ang kausap dito ni Pablo sa Korinto ay ang mga Kristiyano sa Korinto. Ang mga nagsasabing sila ay Kristiyano. Ngunit sinabihan sila ni Pablo na kung hindi nila nadaramang si Kristo ay sumasa kanila. Ang sabi niya, maliban na lang kung kayo'y mga itinakwil. Yung mga taong itinakwil ay yung mga taong hindi nagsuko ng kanilang buhay, hindi tunay na nagsuko ng kanilang buhay sa paghahari ni Jesus. Sapagkat wala ng ibang paraan para tanggapin tayo ng Diyos Ama,
kundi sa pamamagitan lamang ng kanyang bugtong na anak na si Kristo Jesus. Kaya kung wala sa atin si Jesus, tayo'y nananatiling hindi kinikilala ng Diyos na Kanya. Tayo ay kabilang sa mga taong itinakwil. Mga taong hindi tunay na pinananahanan ni Kristo. Ngunit kung si Jesus nga ay tunay na nananahan sa atin, kailanman hindi tayo itatakwil ng Diyos. Kung pinagmamalasakitan natin ang ating sarili, hindi ba't susubukin natin ang ating sarili? Ano daw? Kung pinagmamalasakitan natin ang ating sarili, ititest natin ang ating sarili. Hindi natin ito walang bahala, mga kapatid. Mas mabuti ng pag-alanlanganan natin kung tunay ang ating pananampalataya, kung ito na may maghahatid sa atin sa pagsisisi. Sa pag-evaluate natin ng ating sarili, ay makita nating nag-fail tayo doon sa mga hinihingi ng Diyos, inaasahan ng Diyos. At pagkatapos nating subukin ang ating sarili at hindi tayo nakaabot sa inaasahan ng Diyos, ay magpapakumbaba tayo, magsisisi at tatalikod sa ating mga kasalanan at magsusuko ng ating mga buhay kay Jesus. Kaya mga kapatid, ang mensahe na ito hindi namin mensahe linggo-linggo para magpatama o para ipamuka sa atin na ikay hindi patunay na mananampalataya. Hindi yun ang layunin, mga kapatid. Ang layunin nito ay para masuri natin ang ating sarili. Para kung may kailangan tayong pagsisihan, baguhin, ay mapagsisihan natin ngayon. Hindi po ba? Kaya salamat sa Panginoon sa mga aral na ito. Palakpakan natin nga ang Panginoon. Dahil ang lahat ng ito ay para sa atin. Mahal tayo ng Diyos, mga kapatid. Ngayong umaga, ay tatalakayin naman natin ang isa pa sa marka ng mga tunay na mananampalataya. Ang mga tunay na mananampalataya ay mayroong pagsunod sa Diyos. May pagsunod sa Diyos. Ang mga taong tunay na nanalig kay Jesus ay nakasusunod sa Diyos. Sa ating likas na kalagayan, wala tayong kakayahang sumunod sa Diyos. On our own. Kung aasa tayo sa ating sariling pagsisikap, masusumpungan at masusumpungan natin ang ating sarili na kapos. Tayo'y kapos para magawa ang kalooban ng Diyos. Tingnan niyo sa Roma chapter 8 verse 7. Roma chapter 8 verse 7. Sapagkat kalaban ng Diyos ang sino mang nahuhumaling sa mga bagay ukol sa laman. Hindi siya sumusunod sa kautusan ng Diyos at hindi niya kayang sumunod. Pwedeng pakaguhitan? Noong mga salitang, hindi siya sumusunod sa kautusan ng Diyos at hindi niya kayang sumunod. At ang mga nabubuhay ayon sa laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Sa English Standard Version, for the mind that is set on the flesh is hostile to God. Kaaway ng Diyos. For it does not submit to God's law. Hindi daw ito nagapasakop sa batas ng Diyos. Indeed, it cannot. Talagang hindi. Dahil wala itong kakayahan. Ang mga taong alipin ng makalamang pagnanasa ay namumuhay bilang mga kaaway ng Diyos. Hindi sila maaaring kalugdan ng Diyos. Hindi sila sumusunod sa kautusan ng Diyos. At wala silang kakayahang sumunod sa mga utos ng Diyos. Ganyan ang kalagayan natin sa ating sarili. Kung sa ating sarili. Sa ating likas na kalagayan, gustuhin man nating sumunod sa Diyos. Hindi tayo makasusunod sa Diyos. Di ba't ganun ang sinabi ni Pablo? Bakit ikaw yung gusto ko, hindi ko magawa. Yung ayaw ko, yun ang nagagawa ko. Yung kasalanan na ayaw ko, yun nagagawa ko. Yung gusto ng Diyos na gusto ko din sana,
Hindi ko magawa. Dahil sa ating likas na kalagayan, ay wala tayong kakayahang makasunod sa Diyos. Yung ability na makasunod ay nawala sa atin nang suway ng tao ang Diyos at ang kanyang gusto, ang gusto ng tao, ang piniling sundin ng tao doon sa halamanan ng Eden. Nagkaroon nga ng malay ang tao tungkol sa mabuti at masama. Nang kainin ni Adan ang bunga ng puno na nagbibigay kaalaman tungkol doon sa mabuti at masama. Ngunit mula noon, anong nangyari? Nawala naman ang kanyang kakayahang piliin at gawin ang mabuti. Hindi ba ganyan ang nangyari sa tao? Nang pumasok ang kasalanan, dahil sa minsang pagsuway, nawalan ang tao ng kakayahang sumunod sa Diyos. Alam natin ang mabuti at masama, ngunit bakit doon tayo para hinahatak tayo ng kasamaan? Kaya nga dumating si Kristo para sa pamamagitan niya ay magkaroon tayo ng kakayahan at kapangyarihan na gapiin ang kasalanang umaalipin sa atin. Kaya, yung mga taong tunay na nananalig kay Jesus ay nakasusunod na sa Diyos. Pagbulayan natin ngayong umaga, ang ilan, kung papaano ba nakasusunod sa Diyos ang mga tunay na nananalig kay Jesus. Papaano ba nakasusunod sa Diyos ang mga tunay na nananalig kay Jesus? Ba't yung mga tunay na nananalig kay Jesus ay nakakasunod? Ba't yung hindi nananalig ay hindi nakakasunod? Anong meron? Una, ang mga nananalig kay Jesus ay nakasusunod sa Diyos sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Doon pa din sa Roma chapter 8 verse 7. Basahin ko ulit 7, 8, and 9. Sapagkat kalaban ng Diyos ang sinumang nahumaling sa mga bagay ukol sa laman. Hindi siya sumusunod sa kautusan ng Diyos at hindi niya kayang sumunod. At ang mga nabubuhay ayon sa laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Verse 9. Ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Kung talagang nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung ang Espiritu ni Kristo ay wala sa isang tao, hindi siya kay Kristo. Sa mga talata ay pinagkumpara ang mga hindi sumasampalataya kay Jesus at yung mga sumasampalataya kay Jesus. Ang mga hindi sumasampalataya ay alipin ng laman, hindi sumusunod sa kautusan ng Diyos, walang kakayahang sumunod at hindi kinalulugdan ng Diyos. Ngunit yung mga tunay na nanalig kay Jesus ay namumuhay ayon sa Espiritu ng Diyos. Sapagkat sila'y pinananahanan ng Espiritu ng Diyos. Anong pagkakaiba ng mga tunay na nananalig kay Jesus? Sila ay merong Espiritu ng Diyos. Hindi na sila alipin ng laman, kundi mga alipin na ng Espiritu. Ang presensya ng banal na Espiritu ang nagbibigay sa atin ng kakayahang makasunod sa mga utos ng Diyos. Ano daw? Yung banal na Espiritu na nagmula sa Diyos. Ang banal na Espiritu ay Diyos. Nang tanggapin natin ang Panginoong Jesus sa ating mga buhay, o nang isuko natin ang ating mga buhay kay Jesus, nang pinagsisihan natin ang ating mga kasalanan, nanahan ang banal na Espiritu sa atin. Kaya yung presensya ng banal na Espiritu ang nagbibigay sa atin ng ability to obey God. Sa ating sarili, wala tayo kahit kakaunting kakayahang masunod ang kalooban ng Diyos. We are powerless on our own. Di ba yan ang sabi sa Romans chapter 5 verse 6? Ginamit yung salitang powerless. For at just the right time, while we were still powerless, the Messiah died for the ungodly. Yung panahong tayo ay powerless, mahihina, walang kakayahang gawin ang gusto ng Diyos at walang kakayahang labanan ng kasalanan ay yung panahong nabubuhay pa tayo sa ating sarili. Yung panahon na yun ay yung wala pa ang Espiritu ng Diyos sa atin. Kaya ang tawag sa atin ay tayo ay mga powerless. Alam niyo yung powerless? Sunod-sunuran. Alipin ng kasalanan.
Pag may tukso, bigay. Hindi ba ganun? Powerless? Parang wala kang kakayahang labanan yung humahatak sa iyo. Ganun ang kalagayan ng mga taong wala kay Kristo. Powerless. Kaya't hiwalay sa banal na Espiritu, tayo walang kakayahang mapagtagumpayan ang kasalanan at walang kakayahang makasunod sa Diyos. Without the Holy Spirit, we don't have power. Para ma-overcome ang kasalanan. Hiwalay sa banal na Espiritu, we are powerless. Ang kapangyarihang makasunod sa kalooban ng Diyos ay nagmumula lamang sa banal na Espiritu. Kaya wala talaga tayong pwedeng ipagmalaki sa ating sarili. Kahit pa tayo ay magsikap sa ating sarili na sundin yung mga utos ng Diyos, mabibigo at mabibigo pa rin tayo. Tanongin mo nga yung katabi mo, may pagkakataon bang nagasikap ka naman pero hindi naobra? Dahil ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay hindi natin makakamit sa ating sariling pagsisikap. Hanggang ngayon ba ay nagsisikap ka namang makasunod sa Diyos, ngunit hindi mo pa rin makawang masunod ang Diyos? Gusto mo namang sumunod, pero bakit hindi mo magawa? Gusto mo namang magbait, pero ba't hindi mo magawa? Naranasan ko rin labanan ng kasalanang nananahan sa aking sariling pagsisikap at lakas. Hindi ko noon maintindihan. Ayaw ko naman na mga kasalanang ginagawa ko dahil alam kong mali yun at namulat ako sa tama. Pero bakit doon at doon ako bumabagsak? Anong pagod ba ya? Anong pagod? Hanggang sa inkwentrohin ako ng Diyos, naunawaan ko na ako'y makasalanan. Pinagsisihan ko ang aking mga kasalanan at isinuko ko ang aking buhay kay Jesus. Si Jesus lamang pala ang kailangan ko. Akala ko'y kinikilala ko na si Jesus. Ngunit hindi ko pa pala isinusuko ang buhay ko. Kaya nakikipaglaban ako sa kasalanan sa sarili kong sikap. Ako pa din. Ang inapanaligan ko pa din ay yung sarili ko. At simula nung isuko ko ang aking buhay kay Jesus, yung mga kasalanang hindi ko dati mapagtagumpay yan, napagtagumpayan ko. Kaya kung tunay na pinananahanan tayo ng Espiritu ng Diyos, hindi tayo mamumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Di ba yun ang sabi sa verse 9 ng Roma 8? Ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Kung talagang nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Hindi na tayo magiging sunod-sunuran ng mga nasa ng laman. Sa halip, makapamumuhay na tayo ng may pagsunod sa Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritong sumasa atin. May mga pagkakataong sumasablay pa din. Hindi pa perfect. Ngunit sa tuwing nanunumbalik tayo sa Diyos at hinahayaan natin ang banal na Espiritu ang umimpluwensya sa ating buong pagkatao, tayo muling nakapananagumpay. Ang sabi sa Galatia chapter 5 verse 16, na paulit-ulit na binabanggit sa mga nakaraang mensahe. Sa Galatians chapter 5 verse 16, babasahin ko sa English version. What I say is this: let the Spirit direct your lives, and you will not satisfy the desires of the human nature. Kaya kung hahayaan lamang nating pangunahan ng banal na Espiritu, i-direct ng Holy Spirit ang ating buhay. Kung araw-araw ay isusuko natin sa Kanyang ating sarili at hahayaang Kanyang impluwensya ang sumakop sa ating buong pagkatao, ang mabibigyan natin ng lugod ay ang Diyos at hindi na yung ating sarili. Makakasunod tayo palagi sa Diyos sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritong
nananahan sa atin at pinaghahari natin sa ating mga buhay palagi. Kaya papaano nakapananagumpay o papaano nakasusunod sa mga utos ng Diyos ang isang taong nananalig kay Jesus? Una, sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Pangalawa, sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa unang Juan, Kabanata 5, talata 2 hanggang 5. 1 John chapter 5, verse 2 to 5. Sige po, basahin natin. Ito ang palatandaan iniibig natin ang mga anak ng Diyos. Kapag iniibig natin ang Diyos at tinutupad ang kanyang mga utos. Verse 3. Sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ay yaong tumutupad ng kanyang mga utos. At hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos. Sapagkat napagtatagumpayan ng bawat anak ng Diyos ang sanlibutan. At nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Sino ang nakapagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalatayang si Jesus, ang anak ng Diyos. Ang mga tunay na nanalig kay Jesus ay nakatutupad sa mga utos ng Diyos sa pamamagitan daw ng pananampalataya. By faith. Ang sumasampalataya si Jesus, ang anak ng Diyos, ang nakapananagumpay laban sa sanlibutan o laban sa kasalanan. Sila lamang ang nakasusunod sa Diyos. Anong meron sa pagsampalatayang si Jesus, ang anak ng Diyos? Anong meron doon? Ba't kapag nanalig ka, ay makakapanagumpay ka sa kasalanan at makasusunod ka sa Diyos? Ganito. Kapag sumampalataya, tayong si Jesus ay anak ng Diyos. Ibig sabihin nun, sumasampalataya din tayo na si Jesus nga ay Diyos at siya ay makapangyarihan sa lahat. Sumasampalataya tayong siya ay may buong kapangyarihang baguhin ang ating buhay. Hindi pa yun? Kaya tayo sumasampalataya kay Jesus. Kaya tayo nagsusuko ng buhay kay Jesus ay dahil kumbinsido tayo, naniniwala tayo na siya lamang ang may kakayahang magbago ng buhay natin. Dahil siya ay anak ng Diyos, siya ay makapangyarihan sa lahat at walang imposible sa Kanya. Kaya niyang gapiin ang kasalanan umaalipin sa atin. Kaya kapag sumasampalataya tayo sa pangalan ni Jesus, nag-ooperate ang kanyang kapangyarihan sa ating mga buhay para mapagtagumpayan natin ng kasalanan at makasunod tayo sa mga utos ng Diyos. Kaya yung mga tunay na sumasampalataya kay Jesus ay nararanasan ang kapangyarihan ng Diyos. At ang kapangyarihang iyon ang nagbabago sa kanilang mga buhay. Ngunit kung si Jesus ay tinuturing lamang nating karaniwang taong tulad natin, o isang propeta lamang, o isang dakilang tao lamang. Kung si Jesus ay hindi natin sinasampalataya ng tunay na Diyos, kung hindi natin kinikilala si Jesus, at kung hindi natin isinusuko ang ating mga buhay sa kanyang paghahari, hindi talaga natin mararanasan ang kanyang kapangyarihang, may kakayahang magbago ng ating mga buhay. Kailangan mo munang sampalatayahan si Jesus bago mo maranasan ang kapangyarihan na may kakayahang magbago sa iyo para masunod mo ang mga utos ng Diyos. Sa pamamagitan lamang ng pagsampalataya kay Jesus, mapagtatagumpayan natin ang kasalanan at makasusunod tayo sa mga utos ng Diyos. Hayaan ninyong basahin ko sa Roma chapter 1 verse 5 sa NIV. Sabi doon, through Him, through Jesus, ang natinutukoy, we received grace and apostleship to call all the Gentiles to the obedience that comes from faith for His name's sake. Kung ang inyong hawak ay New International Version, pwede niyong guhitan nyo. The obedience that comes from faith. Ano daw? Pagsunod na
nagmumula o nanggagaling doon sa pananampalataya. Pansinin natin yung salitang obedience that comes from faith. Tayo daw mga Hintil, tayo mga hindi Hudyo, tayo na mga hindi Israelita, ay tinawag sa pagsunod na bunga ng pananampalataya. Ano ibig sabihin nun? Tayo ay tinawag sa pagsunod na bunga ng pananampalataya. Nandyan pa ba kayo? Obedience that comes from faith. Ganito yan. Oo, gusto ng Diyos na sumunod tayo sa kalooban niya. Ngunit hindi yung klase ng pagsunod na bunga ng ating sariling pagsisikap. Para mas maintindihan natin, ipagpalagay na merong pagsunod na bunga ng sarili nating pagsisikap. At yun ay kapos, hindi po ba? Dahil ang sabi sa Biblia ay, lahat daw tayo ay hindi nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Kaya merong pagsunod na bunga ng ating sariling pagsisikap. Yun yung pagsunod na, akala natin pagsunod, hindi naman nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Ngunit ang pagsunod na gusto daw ng Diyos ay yung pagsunod na bunga ng pananampalataya. Obedience that comes from faith. Ang pagsunod na gusto ng Diyos ay pagsunod na bunga ng pananalig kay Jesus. Yun lamang ang pagsunod na maghahatid sa atin ng buhay na walang hanggan. At tunay na magdadala sa atin sa pagsunod na kinalulugdan ng Diyos. Bakit? May pagsunod bang hindi kinalulugdan ng Diyos? Tingnan ninyo. Sa Mateo chapter 5 verse 20, ganito ang sabi ni Jesus. Makibukas kayo sa inyong mga Biblia at ito yung mahalaga mga kapatid. Mateo chapter 5 verse 20. Ang sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung hindi ako nagkakamaling ang mga alagad ng kausap niya, sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskribo at mga pariseyo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ano ito? Pagsunod na bunga ng pananampalataya o hindi? Ano itong inatukoy ni Jesus sa Mateo chapter 5 verse 20? Pagsunod na bunga ng pananampalataya o hindi? Hindi. Kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskribo at pariseyo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Hindi kayo maliligtas. Yun ang ibig sabihin nun. Ang mga eskriba at pariseyo ay mga bihasa sa kautusan. Sinusunod nila ito sa kanilang sariling pagsisikap. At naniniwala sila na sa kanilang pagsisikap na sundin ang kautusan ay nagiging matuwid sila sa harapan ng Diyos. Kaya ang sabi ni Jesus, kung ganong klaseng pagsunod sa mga pariseyo na yan, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Napapahamak pa din kayo. Sa makatuwid ang kanilang pagsunod ay hindi bunga ng pananampalataya, kundi bunga ng sariling pagsisikap. Hindi nila sinampalatayanan si Hesus Kristo at ang kanilang pagsunod ay pawang paimbabaw lamang. Ngunit ang mga tunay na nanalig kay Jesus, ang tunay na pananalig kay Jesus ay nagbubunga ng pagsunod. Ano daw po? Ang tunay na pananalig kay Jesus ay nagbubunga ng pagsunod. Kaya, nauuna yung pagsampalataya sa pagsunod. Mananalig tayo kay Jesus, saka tayo makakasunod. Di ba yun? Hindi magsisikap muna tayo sa ating sariling lakas, kundi nauuna yung pananampalataya. Hindi tayo nakakasunod dahil mas mabuti tayo sa iba.
O dahil mas agresibo tayo kaysa sa iba. Hindi. Sumusunod tayo sa mga utos ng Diyos dahil yon ay bunga ng ating pagsampalataya kay Jesus. Dahil yun sa kapangyarihan ng Diyos na gumagawa sa mga sumasampalataya kay Jesus. Ang pagsunod ay bunga ng isang bagong pagkatao, binagong pagkatao at kalooban. Merong pagbabagong nangyayari sa ating puso sa oras na sumampalataya tayo kay Jesus. Kaya, di ba sinasabing, there is power in the name of Jesus? Kailangan manalig muna tayo kay Jesus at automatic magkakaroon tayo ng kakayahang makasunod sa mga utos ng Diyos. Huwag nating babaligtarin. Huwag tayo magsisikap sa ating sariling lakas. Sumampalataya ka kay Jesus na siya ay tunay na Diyos, makapangyarihan sa lahat at may kakayahang baguhin ang buhay mo. Saka mo lamang mararanasan ang pagsunod na bunga ng pananampalataya kay Jesus. Kaya itigil na natin ang pagsusumikap sa ating sariling lakas na sumunod sa Diyos dahil mabibigo at mabibigo tayo. Ang kailangan natin ay pagsusuko ng ating kalooban kay Jesus araw-araw para masunod natin ang kalooban ng Diyos. Ano daw ang kailangan natin? Pagsusuko ng ating kalooban, ng ating buhay. Hindi hinihingi ng Diyos ang ating commitment. Ang hinihingi ng Diyos ay ang ating pag-surrender sa pagkapanginoon ni Jesus. Ano daw? Hindi commitment, kundi surrender, pagsusurrender ng ating buhay, pagsusuko. Ilan sa inyo ang nagsabing, sige na nga, gagawin ko na yan. Hindi ko na nga, hindi ko na gagawin yung kasalanan na yan. Magasikap ako na hindi ko na magawa yan. Promise. Pero pagkatapos ng ilang bumabalik, di ba? Di ba? Ang sabi ng isang pastor, hindi daw natin kailangang maging committed. Ang kailangan natin ay maging surrendered. Ang commitment ay waring nangangahulugang gagawin natin ang isang bagay sa ating sariling pagsisikap. I will try my best. Ano yung may kanta na? But I give my best. But I guess my best wasn't good enough. Magkaiba. Ang commitment ay parang sa ating sariling pagsisikap. Ngunit yung pagsusurrender ay nangangahulugang hahayaan natin si Kristo ang gumawa sa ating buhay para masunod natin ang kalooban ng Diyos. Because on our own, we are powerless. Kahit magyabang-yabangan tayong sasabihin natin, hindi na talaga. Oo, hindi na talaga. Hindi na maulit. Ako pa. Kang bilib sa akin. Asahan mo. Nagapak na naman yan. Huwag tayong aasa. Hindi commitment, kundi pag-surrender ng ating mga buhay. Balibang dumating tayo sa punto ng ating buhay na lubos na isinusuko natin ang ating buong pagkatao kay Kristo, hindi natin mararanasan ang kapangyarihan ni Kristo na nagbibigay sa atin ng kakayahan at kapangyarihang sundin ang mga utos ng Diyos. Kaya makasusunod lamang tayo sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, sa pamamagitan ng pananampalataya, at pangatlo, sa pamamagitan ng pakikipag-isa sa Diyos. Sa Galatia chapter 2, verse 20, ito ay sa ulo ng marami sa atin. Nasabi ni Pablo sa Galatia chapter 2, verse 20, at kung ako may buhay, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nasa daigdig, namumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umibig sa akin at nag-alay ng kanyang buhay para sa akin. Sa English Standard Version, sabi ay, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ
who lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Di ba ito isang larawan ng isang buhay na ganap na nakipag-isa kay Kristo? Para kay Pablo, ang kanyang lumang pagkatao ay kasamang ipinako doon sa krus. At namatay, nang mamatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo. Sa pananampalataya, ipinako na sa krus ang kanyang lumang pagkatao. Kaya hindi na siya, kundi si Kristo na ang naghahari sa buhay niya. Hindi na siya nabubuhay ayon sa gusto niya. Di ba yun ang ibig sabihin na yun? Hindi na siya nabubuhay ayon sa kanyang sarili, ayon sa kanyang gusto. Sa halip na kasusunod siya sa mga utos ng Diyos. Dahil si Jesus na ang nagkakontrol, ang nagamaniobra sa buhay niya. Siya ay ganap nang nakipag-isa kay Jesucristo. Ang tunay na sumasampalataya kay Kristo ay nakipag-isa. Nakipag-isa na kay Kristo. Ang ating pakikipag-isa kay Kristo ang nagbibigay din sa atin ng kakayahang sumunod sa mga utos ng Diyos. Yung pakikipag-isa o union na ito ay nangyari dahil sa pag-ibig. Tingnan ninyo. Di ba ito ang sabi ni Pablo? At habang ako'y nasa daigdig, namumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umibig sa akin at nag-alay ng kanyang buhay sa akin. Ang sabi ko kanina, ang pakikipag-isa o union na nangyari kay Pablo ay nangyari dahil sa pag-ibig. Ganito ang nangyari. Ipinadama ni Kristo ang pagmamahal at si Pablo naman ay tumugon sa pagmamahal na yun. Ang pamumuhay ni Pablo ayon sa nais ni Kristo ay tugon niya sa ipinadamang pagmamahal sa kanya ni Kristo. Ibinigay ni Pablo ang kanyang buhay kay Jesus bilang tugon sa pag-ibig ni Jesus sa kanya. Hinayaan ni Pablo na si Jesus na ang manahan at magmaniobra ng kanyang buhay dahil naunawaan niya kung gaano siya inibig ni Kristo at kung gaano ibinigay ni Kristo ang kanyang buhay para kay Pablo. Pinilit ba? Pinilit ba si Pablo? Sinabi ba kay Pablo, sayang mo? Masunod ka kay Kristo. Sa pilitinan ba ang pagsunod ni Pablo? Hindi. Pag nagpakasal ba kayo, meron ba ditong nagpakasal lang kayo dahil pinilit kayo? Sabay na patingin dun sa asawa. Di ba? Kusang loob naman tayo nakikipag-isa. Di ba? Hindi tayo pwede makipag-isa. Kung hindi dahil gusto natin. Di ba ba? Ganito. Bakit tayo nahihirapang mag-surrender ng ating buhay sa Diyos? Ba't tayo nahihirapan? Tanungin mo yung katabi mo, mahirap ba magsuko ng buhay sa Diyos? Mahirap ba magsuko ng buhay sa Diyos? Diba? Hindi tayo nagsusuko ng buhay kay Kristo dahil hindi tayo kumbinsido sa pagmamahal niya sa atin. Ayaw nating makipag-isa, makipag-agree. Dahil mas pinagtitiwalaan pa natin ang ating sarili kaysa sa pagmamahal sa atin ni Kristo. Kaya nahihirapan tayo mag-surrender. Ngunit kapag naunawaan pala natin ang walang hanggang pag-ibig sa atin ni Kristo, tiyak na isusuko natin ang ating mga buhay sa kanyang paghahari. At masasabi din natin, katulad ni Pablo, it is no longer I. But Christ lives in me. Hindi na ako nabubuhay, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At mararanasan natin ang kapangyarihan ni Kristo na nagdudulot sa atin upang masunod ang mga utos ng Diyos. Kaya yung pagsunod ay outflow. Awas lamang, bunga lamang ng ating
pakikipag-isa kay Kristo. Obedience is an outflow of our union with Christ. It's an outflow of the bond, the loving relationship, and the fellowship we have with Christ. Yung pagsunod ay bunga na lamang nung pag-ibig natin, nung relationship natin na meron tayo sa Panginoong Jesus. Ang mga tunay na sumampalataya at ang mga tunay na nakaunawa ng Ebanghelyo ni Kristo lamang ang makasusunod sa mga utos ng Diyos. Sa mga hindi nakakaunawa ng pag-ibig ni Kristo, imposibleng masunod nila ang mga utos ng Diyos. Ang palagi nilang makikita ay isang malupit na Diyos. Tama? Isang killjoy na Diyos na gustong pagkaitan sila ng kanilang kaligayahan at kalayaan. Samantalang ang mga tunay na nakaunawa sa mabuting balita at sa pag-ibig ni Kristo ay inating niyan yung mga utos ng Diyos bilang proteksyon at kapahayagan ng pagmamahal ng Diyos. Sumusunod sila dahil naunawaan nilang yun ay pawang sa kanilang ikabubuti at hindi sa kanilang ikapapahamak. Lubos nilang pinagtitiwalaan ang pag-ibig ng Diyos sapagkat sa krus ng Kalbaryo, ganap nang naipahayag ng Diyos ang kanyang walang hanggan at di mapag-aalinlanganang pag-ibig. Kaya ang sabi sa unang Juan chapter 5 verse 3, sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ay yaong tumutupad ng kanyang mga utos at hindi naman mahirap sundin ng kanyang mga utos. Kaya we obey because we love. Sumusunod tayo dahil nagmamahal tayo. We obey because we have a loving relationship with Christ. Kaya hindi daw mahirap sundin ang utos. Kaya't hindi daw nagiging burdensome ang pagsunod sa English version. Hindi mabigat. Hindi yung parang tayo inaalisan ng kalayaan. Hindi yung parang tayo isapilipitang pinasusunod sa mga utos na ayaw natin. Hindi ganyan ang dapat nararanasan natin kung tayo ay mga tunay na sumampalataya kay Jesus. Sa English Standard Version, yung 1 John chapter 5 verse 3. For this is the love of God, that we keep His commandments, and His commandments are not burdensome. Kaya hindi tayo sumusunod dahil pinipili tayo. Hindi regimental. Hindi ganong klaseng pagsunod. Sumusunod tayo dahil nauunawaan natin na ang nag-uutos ay isang mapagmahal na Diyos. Sa King James Version, for this is the love of God, that we keep His commandments, and His commandments are not grievous. Kaya maliban pa dun sa katotohanan na tayong mga tunay na nanalig kay Kristo ay binigyan na ng kakayahan pagtagumpayan ang kasalanan, kaya tayo nakakasunod na. Naranasan at naunawaan din natin ang pagmamahal ng Diyos. Kaya tayo sumusunod. Dahil na naranasan natin at naunawaan natin yung pagmamahal ng Diyos. Ang pagmamahal ng Diyos ang nagtutulak sa atin para sumunod ng kusang loob, maluwag at magaan sa ating kalooban. Kapag tunay na naranasan natin ang pag-ibig ng Diyos, kapag tunay ang pagsampalataya natin kay Kristo, mararanasan natin ang pagsunod na bunga ng malapit na kaugnayang may pag-ibig sa Diyos. Baka kaya hindi natin makasunod sa Diyos ay dahil hindi pa tayo tunay na nakipag-isa kay Kristo. O marahil minsan na nating naunawaan ang pag-ibig na yun ni Kristo at kailangan lamang nating sariwain iyon upang ang ating pagsunod ay hindi maging burdensome, hindi maging mabigat, hindi grievous, sabi sa ibang version, hindi puno ng paghihinagpis, hindi puno ng kalungkutan. Sa aking pagtatapos,
Sa pasimula ay sinabi kong, kaya natin pinag-aaralan ang mga paksang ito tungkol sa mga marka ng tunay na mga mananampalataya ay para ma-evaluate ang ating mga sarili. I-test natin ang ating sarili kung tayo ba ay namumuhay ayon sa pananampalataya kay Kristo. At kung nasumpungan mo ang iyong sarili na nag-fail sa mga test na iyon at nais mong itama ang mga bagay sa iyong buhay, hindi pa huli ang lahat. Sabihin mo sa iyong katabi, hindi pa huli ang lahat. Kaya tayo kamahal ng Diyos, kaya nais niyang huwag tayong mabuhay sa pandaraya at kasinungalingan ng kaaway. Nais ng Diyos na iahon tayo sa kapahamakan, sa isang buhay na akala natin ay okay na, pero hindi pa pala. Magpasalamat tayo sa Kanya dahil patuloy niya tayong inaabot sa ating kalagayan. Babasahin kong muli yung 2 Korinto chapter 13 verse 5. Tiyakin ninyong mabuti kung kayo namumuhay ayon sa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ninyo nadaramang sumasa inyo si Kristo Jesus? Maliban na lang kung kayo yung mga itinakwil. Kaya ang kausap dito ay ang mga mananampalataya, ang mga nagsasabing mananampalataya. Tiyakin ninyong mabuti. Tiyaking mabuti. Subukin ninyo ang inyong sarili. Nasa atin ang pananagutan para sa ating sariling kaluluwa. Pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Huwag na tayo magsikap sa ating sarili upang tayo makasunod at maligtas sa kapahamakan. Ang ating pagsisikap kailan may kapos at hindi makakaabot sa pamantayan ng Diyos. Ang hinihingi lang ng Diyos ay ang isuko natin ng ating buhay, ang ating buong pagkatao, at lahat ng mayroon tayo sa paghahari ni Kristo. Dahil makasusunod lamang tayo sa mga utos ng Diyos, sa pamamagitan ng Espiritu Santo, sa pamamagitan ng pananampalataya, at sa pamamagitan ng pakikipag-isa natin kay Kristo. At mararanasan lamang natin ito kung isusurrender natin ang ating mga buhay sa Panginoong Hesukristo.